today's topic is PT100 temperature transmitter, wiring connection to our Allen Bradley PLC using the 1756 IF8 analog module. So ito yung guys yung gagamitin ko. Bumagsak na lang po siya guys, kaya medyo nawala yung ating cover. And ituturo ko sa inyo kung paano mag-wire ng analog signal, voltage man yan, or 420 mA or current. So, sundan nyo lang ako guys. So, ito yung ating mga transmitters na possible na pwede natin i-wire sa ating PLC. At ikakalibrate natin through the hard communicator. So, meron tayo ditong pressure transmitter and temperature transmitter with temperature element. So alam naman natin na hindi mag-work yung ating temperature transmitter pag walang sensing element. So aside from the sensing element, ito ay PT100, negative 200 degree to 420 degree ang range value niya. And then sa mga planta ng oil and gas, meron kayang tinatawag ng thermowell kung saan ito ay naka-insert para maprotektahan yung ating element. So, meron tayo dito hard communicator to communicate with the two. So, ituturo ko sa inyo kung in time ang calibration ng both transmitters kasi may kailangan pa akong i-update sa ating hard communicator. Then, at the same time, medyo luma na guys itong dumating galing Germany na mga transmitter. And actually ito is Profibus pa, so medyo mahirapan tayo. So nag-order pa ako ng transmitter na possible natin ma-communicate through hard communication. And ito guys is pwede naman siyang i-calibrate na. Yung nga lang, kailangan ko ng something na software para tumakbo yung ating hard communicator. So, abangan nyo na lang po yun guys sa ating mga vlogs about instrumentation and control tutorial. So, for the meantime, meron akong analog sensor. Ito ay transmitter din. Ituturo kung paano i-wire ito. So, magkakapal sa ating app ng ating video. And meron tayong elements din na 0 to 100 degree. So kung paano ito i-wire papunta ang ating PLC is i-follow nyo lang ako guys at ituturo ko sa inyo kung paano. Then paano natin siya kukunin sa PLC. At the same time, of course, yung ating module ay hindi lang yan isasalpak natin. So kailangan natin i-configure yung tamang configuration nito. Then after that is proceed na tayo sa programming. So mahahati yung aking vlog about dito sa wiring connection through PLC configuration. Then sa next vlog, abangan nyo is gagamitin natin yung temperature transmitter into proportional, integral, and derivative or PID control. So yan ang abangan nyo guys. Then on the third video is on how to create the real-time information system or RTIS o yung kanyang tinatawag na trends. So i-configure natin ang mga inputs natin sa PID into trending para makita natin yung trends niya. Then magsisimulate tayo ng ating resistance to degree. So meron ako dito simulator ng temperature simulator. So by this, bago ito guys, binili ko ito somewhere in US. Then isisimulate natin siya sa PLC yung calibration niya. So kukunin natin yung 0 to 10 volts kasi ito ay 0 to 10 volts analog. So sige guys, gawin na natin. So guys, yung wiring connection is ipa-plug ko sa upper side ng ating video kung paano siya i-wire natin. So kailangan ko lang ng wire. So di ko muna gagawin standard kasi mabilisan lang to guys.
meron akong at least brown for my positive 24 volts, blue for my inputs, and black for the negative 24 volts. So, ang gagawin ko muna is lalagay ko yung ating so i-ano ko muna, i-ready ko muna yung ating connection dito sa ating 1CB56 IFA. So kailangan ko lang muna is yung blue para pag sinampak natin hindi tayo mahirapan. Kinuha ko lang ito guys doon sa aking box. Medyo na siya. So itong blue is papuntang ating input ng IF8. So meron tayong available na 7 na input. Actually, IF8 kasi 8 inputs. So pwede natin gamitin either of all inputs. So gagamitin ko si input 0, 1, 2. Si 2 para hindi tayo masyadong mataas. So medyo ano lang siya guys, control nyo lang yung diin nyo dito sa ating terminal kasi medyo masilan tong mga terminal ng Allen Bradley. So kuha naman ako ng black for my return. So, hindi naman kailangan ng masyadong mahaba. Kuha na lang ako dito guys. Please kumabot lang sa aming negative. So ito yung ating positive at ito yung ating negative side. Okay. So slice tayo ng konti. So sa wiring connection ng ating 1CB56 IF8, sundan nyo lang yung return ha. Especially kung isa lang naman yung inputs na gagamitin nyo. Kasi baka marong connection kayo, hindi siya gagana. So meron siya kaakibat na inputs, then matching return, negative. So dito tayo sa 5. Salpak na natin guys. Okay. So meron na tayong inputs tsaka yung return papuntang negative. So in the other module ng ating transmitter, temperature transmitter, yung brown ko is my positive. Hindi na ako gagamit guys ng terminal logs. So, mag-insert ako dito sa aking positive.
Then of course, may negative. So yung blue na to, from this module na inputs, kukunin ko doon sa ating transmitter. Doon sa dito kasi meron naman siya indication na itong terminal na to is going to voltage out. So binibigyan kayo ng hint kung saan i-connect yung iyong input papuntang PLC. So abangan nyo kami guys sa Pilipinas at malapit na po namin i-open ang aming Philippines branch. And of course, yung ating 3-wire na elements, temperature element. Sa mga nagtatanong pala, gusto magtanong about instrumentation and control doon sa ating temperature transmitter, saan ba ginagamit yung 2-wire at 3-wire? Yung 2-wire actually, ginagamit lang yan sa mga short distance connection. And yung 3-wire is pang long distance connection kasi yung 3rd wire is para sa resistance compensation. Para yung ang degree is yung degree na maibabato niya doon sa transmitter, yung resistance na ibabato niya sa ating transmitter is accurate. So yun guys ang purpose ng 3-wire at 2-wire. So ang kailangan ko na lang is the black for the report. So kailangan ko ng black color. So yung negative natin, ito na yung ating connection guys. So complete na yung ating connection. So bigyan natin ng power. Ito yung ating papuntang negative. Kasabay ng ating return. Then of course, yung ating positive na brown para sa 24 volts DC. Wala kasi ako guys na puti, so ginamit ko na lang is brown. So, check natin kung meron tayong voltage. So meron tayong 24 volts. So ngayon guys, natapos na natin yung ating connection ng ating transmitter papunta ng ating PLC. So para i-configure naman natin sa ating Studio 5000. Then check natin kung nag-response ba yung ating transmitter. So, tara guys. So, open lang natin yung Studio 5000 natin na ating kung saan yung backup file natin naroon. So, i-open ko lang yung ating today's backup. Project Trilogix Training Institute, Project 04 June 2025. So guys, isisimulit natin mamaya yung ating
transmitter. So, tingnan natin kung ano yung response. At bibigyan ko rin kayo ng mga small tip ng calculation. So, ngayon, ito yung ating program. So, ang gagawin natin is to i-add natin sa ating backplane yung ating IF8. So, right-click ako sa backplane, yung module. Then, pwede ko i-search dito, 1756 IF8. So, ito yung mga pwedeng modules na pwede nyo gamitin in terms of analog signal. So, pwede rin natin gamitin tong, actually, yung ating module is IF8. So, pwede tayo bumili ng mga ganitong klaseng module, yung 1756 IF8H. So, para yan sa hard analog input through communication with hard. And 1756 IF8I, ito yung mga I think ito yung mga temperature na mga type K, I'm not sure, pero pwede natin i-open yan. Yung 1756 IFHIH, so pwede rin gamitan ng hard communicator. So ngayon, ang ating module is 1756 IF8. So create tayo. So, ang pangalan ko dito, for example, is IF8. Then, one thing you should know is what is my module definition. So, meron tayong series dito, revision, electronic keying, if it is compatible, or we have here is compatible, exact match, and disable keying. So, since na ang ating IF8 is matched, so pwede natin siyang gamitin si compatible module or exact match or disable keying if the revision is not compatible. So, retain natin si compatible module. Data, of course, hindi naman tayo listen only or titignan lang natin. So, data, of course. Then, ito yung guys na gusto kong i-research nyo. Ano ba itong magamit ng differential data, yung input data ng ating IF8. So, since ito ay analog signal, so ang gagamitin ko dito ay single-ended data. So guys, in time, papaliwanag ko yung differences ng mga yon sa analog module. Of course, yung data format natin is float, not integer. Yan ay real value, so float. And of course, i-okay na natin to. So meron na tayong set doon sa ating pinaka IF8 module. The same way, so we need to emphasize our channels. So, kailangan natin pumunta sa ating channel. So, ngayon, nandito tayo kay channel 2. Ginamit natin si channel 2 doon sa ating dalawang wiring connection. So, si channel 2, doon tayo kay channel 2 nakakonect. So, i-double click natin yun. Then, tinatanong tayo kung anong input type. So, ang input type natin is voltage. Kasi itong ating transmitter is 0 to 10 volts. So, kailangan ko i-select si voltage. Then, input range. So, ano ba yung input range daw ng ating temperature sensor transmitter? Ito daw ay 0 to 10 volts. So, i-click natin itong icon na to. Hanapin natin si 0 volts to 10 volts. Then, punta naman tayo sa scaling natin, sa scaling side. Ang scaling side natin is, of course, 10 volts, yung ating high side, at ang ating lower side is 10 volts, 0 volts. At the right side, of course, yung high engineering value. Ano ba ang gusto nating i-output ng ating temperature transmitter? So, gawin na lang natin is, ang high is 100, ang low ay
0. Pwede tayo maglagay dyan ng negative 100, negative 50, or to 100 degrees Celsius. So once na na-establish na natin yung ating parameter settings, so pwede na natin siyang i-okay. Then, close na natin to guys kasi hindi na natin kailangan to. So, recheck natin. Okay, balikan natin kasi hindi natin na-emphasize. Nasa slot pala yung ating IF8. So, huwag nyo rin kalimutan kung saan naka-insert yung ating IF8. So, naka-insert siya kay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slot 9. Apply. Then, okay. So, ready na tayo for download. Kukuha na tayo ng isang RJ45 para ma-communicate natin sa ating PLC. So, download tayo. So, dito sa download, hanapin lang natin kung saan yung ating RJ45. Nakakunik siya sa slot number 11 na mayroong IP address na 192.168.1.10. So, ayaw niya mag-establish ng connection. So, again, i-check natin yung ating network connection. So, punta lang tayo sa View Network. Then, as I can see, Ethernet 2 or unidentified network, ASICS USB 2 GB Ethernet family is healthy. So, double check lang natin kung mayroong IP address. So, ang IP address niya is 192.168.1.250. Okay mo lang? Okay. Then, close. So, na-check na natin yung ating laptop IP address or network connection. I-command prompt naman natin kung i-check natin kung may connectivity. So, ping 192.168.1.10. So, meron na siyang connection guys. So, pwede na tayong mag-communicate. So, yun. Nag-open na siya. So, download tayo. Yes. Okay. So, online na tayo guys. So, punta tayo in any of our controller tags. Pwede tayo pumunta kahit saan. So, for example, punta tayo sa module monitoring. Module monitoring. So, nasaan ba yung ating connection? So, ang ating connection ay nakay local 1 channel data 2. So, hanapin natin. So, siya yun. But, hindi siya nag-response. So, ang tanong is why it is not responding. So, we will go back of course to our sa ating IF8 kung tama ba yung ating mga ni-required na voltage. So channel 2. So voltage 0 to 10 volts. Okay. So guys, wala siyang response. So yun ang tanong natin, why there's no response. Maglagay lang tayo ng isang return back. So yun guys, so nakalimutan pala natin ng isa pang return. So ngayon meron akong 24 degree Celsius in my reading.
So kung hahawakan ko tong element, dapat nag-respond siya. So yun guys, nag-respond siya into big so 26. So inabsorb niya yung aking temperature. Okay. So ito pwede mo nang magamit in the PID control, which is gagawin natin ngayon yung paano gamitin yung PID control na simulation natin or instruction. So guys, ang gagawin ko is wala kasi akong ngayon, wala akong mainit or cold water dito. So ang gagawin natin is isi-simulate natin through our temperature simulator. So sige guys, gawin natin. So alisin ko lang yung ating para sa element connection. And kuha ko yung dalawang wire. So, pwede na siguro to guys. Ito, patiin ko na lang sa dalawa. Kailangan ko ulit ng terminal block. So ito yung patatabuhin natin itong sa ating temperature element. So kailangan ko ng test tube. So ang ating positive dito sa ating simulator is yung ating thermocouple or yung ating RTD. So dito ko siya insert. Then yung negative or yung itong black test probe ay doon sa ating common. So kukunin natin, babatuhan natin siya ng resistance. So guys, kailangan natin ng insert natin itong test probe. Okay guys, so ito na siya ngayon. So nag-parallel lang tayo ng ating test probe. So palakihan ko itong ating screen. So paano pagpapalaki ng screen is view, zoom in, zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Okay. Then, i-switch on ko yung ating simulator. Then, switch ko si RTD. Kasi resistance yung kukunin natin. So, ngayon is 0, 0. So, ito guys, sabi ko nga is what is PT100? PT100 is equivalent to 100 ohms. So, in 100 ohms, equivalent to 0 degree. Kaya yung sa ating PLC, meron tayong indication na 0 degree. Ngayon, himbawa, magbabato tayo ng resistance na 10 ohms. 10 ohms. So, ang equivalent niya sa degree is 23 degrees Celsius. So, i-check nyo dyan guys sa table of temperature sa PT100. Ano equivalent ng 110 ohms to degree. So, i-check natin ang ating sa 120. So, sa 120, meron tayong 55 degrees Celsius.
So, magbabato ulit ako ng another 130 ohms. So, meron tayong 85 degrees Celsius. So, ito yung guys ang pang-calibrate. I-check natin yung calibration natin ng transmitter para accurate yung ibinabatong data, lalo na kung gagamitin natin ito sa PID control. So, i-check natin yung 100 degrees Celsius, 140, so 89 degree. So, bato na lang tayo dito sa first is gawin natin 1, 2, 3, 4, 5. So, bababa lang siya. Gawin natin 150. 155. 165. So, kailangan natin i-calibrate yung ating analog voltage, guys, kasi masyadong mataas na yung aking degree, ang aking resistance, hindi pa siya nagbabato ng 100 degrees. So kung titingnan natin yung equivalent ng 100 degree in how many resistance, so i-check natin. So dapat guys, yung aking is 138 ohms. ohms, 0.58. 138. Point 58, so 6. So dapat dito meron na akong 100 degree. So i-check natin yung ating potentiometer. So try natin actually kailangan natin ng sukat, i-measure natin yung voltage. So try natin yung i-calibrate ito. So ang span dapat natin is 100 degree. Kailangan natin i-calibrate yung ating transmitter. So try natin i-calibrate guys. Kung gagawin ko lang is putulin ko yung isang side. So, calibrate tayo.
potentiometer is 10.26. 10.26. So ang ating guys, yung ating potentiometer is 10.26. So burn out muna yung ating PLC. So check natin yung so babaan natin yung ating span. So 10.07 ang high natin. So magbabato ako ng 100 degree, 100 off. So nagsimulit ako ng 100 ohms. Dapat ang voltage ko ay 0. So 0.038. Okay naman yung voltage ko. So almost calibrated yung aking yung aking transmitter. Calibrated siya, guys. So gagawin natin, ibalik natin yung ating signal sa PLC. So ito yung ating ang calibration ng 0.03 volt DC voltage. At ang simulation ko dito is 100 ohms yung resistance natin. So dapat ngayon sa 100, dapat 0 ako ngayon sa ating PLC monitoring. So guys, yung ating ang ating so ang reading natin ngayon is 0 degree. So 138 as per calculation ni Google. Bato tayo ng 138 resistance o ohms. 0.5 0.6. Yun guys, so nakuha natin yung calibration natin na 100 degree sa ating PLC monitoring. So after makalibrate natin yung ating transmitter. So ang calibration guys ay ginagawa ng mga instrument technician. At kumbaga kinakalibrate natin to accurate yung ating yung binabato sa ating system. So yun guys, at nakita natin na malakas lang ang fluctuation kaya bumababa na naman yung kanyang degree. So i-check natin bakit bumababa yung kanyang degree. So ang iano ko is properties tayo. Then channel 2. So meron tayong dito tinatawag sensor offset. For example, sensor offset natin, pwede tayong maglagay ng 10 para bumalik siya sa 100 degree. For example, apply, yes, okay. So babalik siya sa 100 degree. Or kailangan natin i-offset ulit for what? For example, so malakas yung kanyang fluctuation. So i-offset ulit natin. So ganun guys yung ating calibration. So if you required na ma-offset kasi mabilis yung damping. So kung sa hard communicator yon is mag-ano tayo ng damping, mag-a-adjust tayo sa damping natin. So dapat to ay accurate 0. So, pwede nyo rin ilagay dito at 0 degree. Pwede nyo ilagay is negative, for example, negative
negative 50 to 100. So, i-apply nyo lang yan. Yes. Okay. So, once na maglagay lang kayo dito ng negative value nyo, so sa 100 ohms, tingnan natin kung anong value ni 100 ohms. Okay. So, negative 50 ang lowest value mo. Kung negative 50 ka to 100 ohms. So, negative 49 dito. So, ang ating voltage is 0 voltage. Then, pag nagsimulate ulit tayo ng 138 degree, okay, so 100 degree yan. So, papasok siya sa 100 degree. So, nag-offset lang. So, mabilis lang yung fluctuation natin. So, yan guys, ang ating full calibration natin ng ating temperature transmitter. So, ibalik natin into 0 to 100. Properties ulit natin. Channel 2. So, gawin natin itong 0 degree. So, apply. Yes. Okay. Actually, pwede nyo rin itong so, naka 138 tayo. So, mabilis lang yung resistance compensation niya. Then, dito, properties. And actually, pwede rin ito i-calibrate. Once na punta ka sa calibration, and go to your module here. Okay. For example, okay. Wait. So, properties. Channel 2. So, for example, you want to do a calibration. Sino i-calibrate mo? Ayun yung start calibration. Okay. So, for example, kakalibrate natin itong si pwede rin to guys calibrate channel 1 at a time. Actually di ko sa mabago. So actually pwede yan i-calibrate. Stop na lang natin. So yun guys, thank you so much for watching my YouTube channel. Again, Engineer is Tuloy at magbibigay po palagi sa inyo ng maraming tutorial about instrumentation and control and the industrial automation control. So thank you so much guys for subscribing my YouTube channel. Bye!